Welcome back again sa Juan Tamad Recap. Halina't samahan niyo akong sisirin ang napakagandang serye ng Marvel Cinematic Universe. Sa unang episode ay nalaman natin ang naging buhay ni Captain America. Ayon sa pagkakasunod-sunod ng kwento, ito ang ikalawang pelikula sa Marvel Cinematic Universe, ang Iron Man 1, na ipinalabas noong 2008, isang superhero na masasabing nagligtas sa Marvel. Ang superhero na sa puso ng mga tagahanga ng Marvel ay maituturing na numero 1. Ang kwento ay naganap noong taong 2009. Sa panahong ito, humigit kumulang mga 5 taon pa bago magising si Captain America. Noon, ang ama ni Iron Man na si Howard Stark, kasama si Dr. Erskine, ay nagturok kay Steve ng Super Soldier Serum na lumikha ng pinakamalakas na sundalo ng ikalawang digmaang pandaigdig, si Captain America. Si Howard din ang gumawa ng ultimate weapon para kay Captain America na isang matibay na kalasag. Pagkatapos ng digmaan, lumahok si Howard sa maraming pambansang proyekto sa pananaliksik, kabilang ang pag-aaral sa Tesseract. Ginamit ni Howard ang Tesseract upang likhain ang arc reactor, na nagbigay ng tuloy-tuloy na pinagkukunan ng enerhiya para sa kanyang kumpanya, ang Stark Industries. Lumahok din si Howard sa Manhattan Project kasama sina Oppenheimer at iba pa sa pagbuo ng bombang atomika. Marami pang ibang produkto, mula sa mga sasakyang pangkalawakan hanggang sa mga tangke, ang ginawa rin ni Howard o ng Stark Industries. Dahil dito, naging isang komersyal na imperyo ang Stark Industries sa Estados Unidos at sa buong mundo. Sa kasamaang palad, noong 1991, namatay sina Howard at kanyang asawa sa isang aksidente sa sasakyan. Sa pagkawala ni Howard, ang matalik nitong kaibigan na si Obadiah Stane ang pansamantalang namahala ng kumpanya hanggang sa pamunuan ito ng nag-iisang anak ni Howard na si Tony Stark sa edad na 21. Minana ni Tony ang pagiging henyo ng kanyang ama. Sa edad na 4, nakadisenyo na siya ng isang circuit board. At sa edad na 17, nagtapos siya sa MIT at sa parehong taon din ay nakalikha siya ng robot na tinawag niyang Doom-E. Sa pagtagal pa ng panahon, nakaimbento siya ng hindi mabilang na mga produktong pang-industriya para sa militar at nanalo ng maraming parangal na nagbigay sa kanya ng bilyon-bilyong halaga ng salapi. Sa isang base militar ng Estados Unidos sa Afghanistan, nagsasagawa si Tony ng isang demonstrasyon ng produkto ng kanyang kumpanya. Sa simpleng pagkumpas lang ng kanyang kamay, isang missile ang bumulusok sa langit na parang kidlat. Ang mga makapangyarihang sandatang ito ay mga sariling likha niya. Ngunit ang hindi alam ni Tony, ang mismong sandata ding ito pala ang muntik ng papatay sa kanya. Matapos ang matagumpay na demonstrasyon, bigla silang inambush habang siya ay pauwi. Isang missile ang bumagsak mismo sa kanyang paanan. Napansin niyang produkto iyon ng sarili niyang kumpanya at pagkatapos, sa kabutihang palad, ang espesyal na baluting Kevlar na suot niya ay sumalo sa bahagi ng impact kaya siya ay bahagyang nakaligtas. Sa kanyang malabong kamalayan, nakita ni Tony ang isang taong may ginagawang kung ano sa kanyang dibdib. Nang magising muli si Tony, natagpuan niya ang sarili sa madilim na kuweba at may isang estrangherong nakatayo sa malapit. Pilit na hinugot ni Tony ang tubong nakakabit sa kanyang mga baga. Sinubukan niyang tumayo ngunit may naramdaman siyang humihila sa kanya. Napansin niya ang isang baterya ng kotse na nakakabit sa aparatong itinanim sa dibdib niya. Sa gulat at takot, pinunit ni Tony ang mga benda at tumambad ang isang bilog na piraso ng metal sa kanyang dibdib. Doon niya napagtanto na ang lalaking nasa harap niya ay ang doktor na nag-opera sa kanya. Hiniling ni Tony na ipaliwanag kung ano ang electromagnet na nasa kanyang dibdib. Nagpakilala ang lalaki bilang si Dr. Yinsen at sinabi kay Tony na kung wala ang aparatong yan sa dibdib niya, matagal na siyang patay. Lumalabas na ang pagsabog ay nag-iwan ng maraming shrapnel sa loob ng katawan ni Tony. Bagamat nailigtas ang buhay ni Tony, siya ngayon ay permanenteng nakakabit sa isang baterya ng kotse. Mas lalo pang lumala ang sitwasyon nang ipakita ng mga militanteng dumakip sa kanya ang isang imbakan ng mga armas na may tatak ng Stark Industries. Hindi lamang nila siya tinakot na gumawa ng mga sandata para sa kanila, kundi iniwan din si Tony sa matinding kalituhan. Hindi niya maunawaan kung paano napunta sa kanilang mga kamay ang mga sandata ng kanyang kumpanya. Nang ihayag ng mga militante ang kanilang mga kahilingan, mariing tumanggi si Tony, at bilang kapalit ay dumanas siya ng malupit na pagpapahirap. Nang mapagtanto niyang wala siyang ibang choice kundi maghintay ng tamang pagkakataon, napilitan siyang pumayag sa hiling ng mga bandido. Pagkatapos nito, inutusan siya ng leader ng grupo na lumikha ng parehong missile na kamakailan lamang niyang ipinakita sa militar ng Estados Unidos.
Sa sandaling iyon, may matapang na plano na pumasok sa isip ni Tony. Nagpasya siyang samantalahin ang pagkakataon at gamitin ang mga armas at materyales upang makatakas, at ang unang hakbang niya ay palayain muna ang sarili mula sa bateryang nakakabit sa kanya. Mano-mano niyang binaklas ang isang missile upang kunin ang pinakamahalagang bahagi nito. Sa pamamagitan ng mga tinunaw na metal plate at ilang sangkap, sa huli nakalikha siya ng munting arc reactor na kalaunan ay magiging puso ng Iron Man. Sumunod ay nagsimula ng planuhin ni Tony ang kanyang pagtakas. Matalinong pinagdugtong-dugtong niya ang mga blueprint upang idisenyo ang magiging tanyag na Mark I suit niya. Ito ang inaasahan nilang pag-asa sa pagtakas. Maghapon at magdamag silang nagtrabaho sa loob ng kuweba, habang sa labas naman ay walang kamalay-malay ang mga militante, sa paniniwalang abala si Tony sa paggawa ng kanilang mga sandata. Habang unti-unting nabubuo ang mga bahagi ng Mark I suit, napansin ng mga rebelde mula sa surveillance na parang iba ang ginagawa ni Tony kaysa sa inaasahang missile. Pero sa halip inisip lang nilang baka gumagawa si Tony ng mas pinahusay na sandata para sa kanila. Ngunit nang mapansin ni Rosa si Tony na sinusubok ang leg unit ng Mark I, nagpasya siyang personal na mag-imbestiga at dinala ang kanyang mga tauhan sa kuweba. Masinsinan nilang hinalughog ang kuweba ngunit wala silang nakitang kahina-hinala. Dahil sa inis, nagbanta si Rosa kay Yinsen na kung hindi niya ibubunyag ang kanilang ginagawa, ipapasok niya ang nagbabagang bakal na bola sa kanyang bibig. Mabuti na lang at dumating si Tony sa tamang oras at nakipagkasundo kay Rosa. Nangako siyang tatapusin ang missile kinabukasan, sa isang kondisyon na mananatiling katulong niya si Yinsen sa trabaho. Bagamat nagduda si Rosa, sa huli ay nagpasya rin siyang umalis. Wala siyang kaalam-alam na ang matatanggap niya kinabukasan ay malayong-malayo sa missile na inaasahan niya. Habang lumilipas ang oras, sa wakas ay natapos na ang huling bahagi ng Mark I suit, ang bakal na helmet. Sa tulong ni Yinsen, sinimulan ni Tony ang huling mga paghahanda. Lahat ng ito ay naganap sa isang blind spot ng mga surveillance camera. Nang hindi makita si Tony sa surveillance camera, muling nakaramdam ng kaba si Rosa at agad na inutusan ng mga tauhan na tingnan ang sitwasyon. Sa oras na iyon, sumabog ang bomba na inihanda nila sa pinto at napatay ang dalawang rebelde. Ang hindi inaasahang pangyayaring ito ay gumulo sa plano ni Tony. Hindi pa natapos ang pagloading ng sistema ng Mark I, isang malaking grupo ng mga militanteng armado ang nagtitipon na sa bungad ng kuweba. Upang maprotektahan si Tony, nagpasya si Yinsen na harapin sila mag-isa. Hinarap ni Yinsen ang paparating na mga militante ng walang takot upang magbigay pa ng karagdagang oras kay Tony kahit pa isakripisyo ang kanyang buhay. Habang dahan-dahang umaabot sa dulo ang progress bar, tuluyan ng umandar ang Mark I. Si Yinsen ay nakahandusay na sa malapit at malubha ang sugat. Nang makita ang kaibigan sa ganoong kalagayan, nakiusap si Tony na magpakatatag siya. Ngunit tumanggi si Yinsen at tinanggap na ang kapalaran niya. Matapos ang tahimik na pamamaalam kay Yinsen, wala nang oras si Tony para magdalamhati dahil may mas agarang bagay pang dapat harapin. Paglabas niya ng kuweba ay sinalubong siya ng sunod-sunod na putok at pagsabog. My turn. Pagkatapos, inactivate niya ang escape system at bumulusok siya paitaas. Hindi nagtagal, namataan ng mga military helicopter si Tony sa disyerto. Ang kanyang matalik na kaibigan na si Colonel Rhodey mismo ang sumundo sa kanya at ligtas siyang ibinalik sa Estados Unidos. Ang unang ginawa ni Tony pagbalik niya ay ang magdaos ng isang national press conference. Matapos masaksihan mismo ang nakapangingilabot na paggamit ng mga rebelde ng kanyang sandata, gumawa si Tony ng isang nakakagulat na desisyon. Effective immediately, I am shutting down the weapons manufacturer division. Mula ngayon ang Stark Industries ay hindi na magbebenta ng armas,
kundi totoo na sa gawaing kawang-gawa, isang pas siyang nagpasiklab ng matinding debate sa buong bansa. Dahil sa desisyong ito ni Tony, bumagsak ng husto ang stock price ng Stark Industries. Ngunit para kay Tony, ang karanasang ito ay nagbigay sa kanya ng motibasyon na nakatuon sa pagliligtas ng mundo. Pagbalik sa kumpanya, nagpa siya si Tony na bigyan ng sarili niya ng isang mas matibay na puso. Isang bagong arc reactor na kayang lumikha ng enerhiyang katumbas ng isang taon supply ng kuryente ng isang nuclear power plant sa bawat segundo. Gayunpaman, puno ng panganib ang proseso ng pag-upgrade ng reaktor, isang maliit na pagkakamali lamang ay maaaring tupukin si Tony dahil sa napakalaking enerhiya nito. Sa kabutihang palad, tinulungan siya ng kanyang madiskarteng sekretarya na si Pepper. Magkasama nilang matagumpay na natapos ang pag-upgrade. Ang pagpapakilala ng bagong reaktor ay hindi lamang nagbigay ng mas malakas na suporta sa enerhiya kundi nagtulak din kay Tony na simulan ang paggawa ng isang mas pinahusay na bersyon ng Mark I suit. Sa tulong ng AI na si Jarvis, muling sinuri ni Tony ang disenyo ng Mark I at inalis ang mabibigat at hindi na kailangang mga bahagi. Ia-upgrade niya ito sa Mark II. Alam ni Tony na may mga kahinaan ang propulsion system noong nakaraan, kaya naglaan siya ng malaking oras at pagsisikap upang pagbutihin ito. Matapos ang walang humpay na trabaho, sa wakas ay natapos na ang eksperimental na modelo. Magsisimula na ang unang flight test. Pagkaraan ng 11 araw at 37 test runs, tuluyan nang napag-aralan ni Tony ang tamang paglipad, bagamat kailangan pa niyang pagbutihin ang pagkontrol sa direksyon. Suot ang kanyang maskara at sa tulong ng AI na si Jarvis, sinimulan ng Mark II ang automatikong pagbuo nito. Inangkop ng buong suot ang sarili nito sa katawan ni Tony, gumagawa ng mga eksaktong kalibrasyon hanggang sa ito'y ganap na umayon sa kanyang mga galaw. Ang sabik na si Tony ay pinaandar ang propulsion system, at ang Mark II ay bumulusok palabas ng base sa hindi kapani-paniwalang bilis. Feels like a dream. Ang pambihirang liksi nito na sinamahan ng AI ni Jarvis ay nagparamdam kay Tony na para siyang isang mandirigma sa gitna ng kalangitan. Ngunit nang umabot siya sa pinakaitaas, ang mababang temperatura ay nagdulot ng pagyayelo sa Mark II, na kalaunay naging sanhi ng paghinto ng mga makina at sistema at nagpadala sa kanya sa isang freefall. Sa kabutihang palad na gawa ni Tony na manu-manong pagganahin ng de-icing system kaya't sa huling sandali ay bahagyang nakaiwas ang Mark II sa kapahamakan. Matapos ang unang pagsubok na ito, ang unang ginawa ni Tony pagbalik sa bahay ay ang muling i-upgrade ang Mark II patungo sa Mark III. Mabilis niyang napagtanto na masyadong mabigat ang katawan ng Mark II na naging isang agarang problemang kailangang solusyonan. Kaya't napagpasyahan niyang palitan ang orihinal na metal surface sa mas magaan na aerospace-grade titanium alloy. Ang pagbabagong ito ay hindi lamang nag-ayos sa problema ng pagyayelo ng Mark II sa matataas na lugar, kundi malaki ring nagbawa sa bigat ng katawan nito, na lalo pang nagpahusay sa tibay at tatag nito. Matapos maresolba ang mga teknikal na isyong iyon, saka lamang napansin ni Tony ang birthday gift na iniwan ni Pepper para sa kanya. Lumalabas na itinago ni Pepper ang lumang reaktor na pinalitan ni Tony at ibinigay ito sa kanya bilang birthday present. Pagkaraan, nalaman ni Tony mula sa balita sa TV na nag-organisa si Stain ng isang malaking party sa ngalan ng Stark Company, ngunit hindi siya inimbitahan. Dahil dito, dumiretso si Tony sa party. Pagdating sa party, nasalubong niya si Pepper at nagkaroon sila ng ilang sandaling magkasama. Habang umiinom, nasalubong naman ni Tony si Christine, na nagpakita sa kanya ng ilang mga larawan at nagsabi na si JC Cherry ay nagbenta ng mga missile na gawa ng Stark Company sa Afghanistan. Marami sa mga missile na ito ang natagpuan sa isang nayon sa Afghanistan na tinatawag na Gulmira. Ang balitang ito ay labis na ikinagalit ni Tony, at agad niyang pinaghinalaan si Stain. Inamin ni Stain na hiniling niya sa board na suspindihin si Tony, dahil ang mga kilos at desisyon nito ay nakakaapekto na sa kita ng kumpanya. Ito ang unang pagkakataon na ipinagkanulo si Tony ng isang taong malapit sa kanya. Dahil suspendido na siya sa sariling kumpanya, ang responsibilidad na protektahan ang mga tao ay nakaatang na lamang sa kanyang mga balikat. Sa sandaling iyon, ganap nang nabuo ang Mark III suit. Habang pinapanood niya sa TV ang kalupitan ng mga rebelde, nag-alab sa galit ang puso ni Tony. Nangako siyang pagbabayarin sila sa kanilang mga krimen. At doon, inactivate na niya ang mas pinahusay na Mark III suit. Lumipad si Tony mula US patungong Middle East at dumating sa bayan ng Gulmira.
Ang bayan ay naging isang buhay na impyerno. Pinatay ang mga lalaki at kinuha ang mga babae at bata. Isang batang lalaki ang nakasaksi habang papatayin na ang kanyang ama. Ngunit sa mismong kritikal na sandali ay biglang lumitaw si Iron Man. Ginamit ng mga rebelde ang mga babae at bata bilang panangga kaya napilitan si Tony na ibaba ang kanyang mga kamay. Ang leader ng mga rebelde ay biglang sinunggaban ni Iron Man at marahas na inihagis sa gitna ng plaza, sa harap mismo ng mga walang kalaban-laban na refugee. Pagkatapos, tumuon ang mga mata ni Iron Man sa imbakan ng armas ng mga rebelde at pinasabog ang mga ito. Sa wakas, natapos na ang labanan at bumalik ang kapayapaan sa bayan. Inakala ni Tony na tapos na ang lahat, ngunit hindi niya inasahan ang biglaang paglitaw ng dalawang F-22 Raptor na parang mga multo sa kalangitan. Napag-alaman na ang imbakan ng armas na winasak ni Iron Man ay pag-aari pala ng militar ng US. Nang mapagtanto ni Iron Man ang panganib, agad niyang inactivate ang kanyang emergency measure. On your belly. Touch out! Touch out! Kumalat ang takot sa control room habang pinapanood ng lahat ang pangyayari. Ngunit sa sandaling inakala nilang wala ng pag-asa para sa piloto, muling himalang lumitaw si Iron Man at iniligtas ang piloto. Nang tuluyang maayos at bumukas ang parachute, saka lamang umalis si Iron Man nang may panatag na loob. Kinabukasan, itinago ng militar ang insidente sa pamamagitan ng pagpapanggap na ito ay isang aksidente sa pagsasanay, at matagumpay nilang itinago ito mula sa media at sa publiko. Gayunman, naghinala na si Stain sa buong pangyayari. Sinimulan ni Stain ang kanyang investigasyon at natuklasan niyang ang Mark I armor na iniwan ni Tony sa disyerto ay natagpuan at inayos ng mga rebelde. Nang mapagtanto ang kapangyarihan ng suit, iminungkahi ni Raza ang isang pakikipagsosyo kay Stain, umaasang gagawa sila ng daan-daang ganitong klaseng armor upang sakupin ang buong Asia. Ngunit hindi sineryoso ni Stain ang alok niya, sa halip, naglabas siya ng paralyzing device at pinaralisa si Raza, saka inutusan ng mga tauhan na patayin ang lahat ng rebelde. Pagbalik sa kumpanya, agad na itinulak ni Stain sa kanyang mga siyentipiko ang proyektong ayusin at i-upgrade ang Mark I suit sa lalong madaling panahon. Gayunman, ipinaalam ng punong siyentista na imposible itong gawin. Tony Stark was able to build this in a cave! Samantala, walang kaalam-alam si Tony sa mga aksyon ni Stain. Ang tanging focus niya ngayon ay sirain ang lahat ng sandatang ginagawa sa pamamagitan ng mga ilegal na paraan. Dahil tinanggal siya sa kumpanya, wala siyang ibang magawa kundi hilingin kay Pepper na nakawin ang listahan ng mga armas mula sa kanyang opisina. Palihim na pumasok si Pepper sa opisina ni Tony. Doon ay natuklasan niya ang isang lihim na proyekto, isang armored suit na may codename na Ironmonger. Nakita rin niya ang isang video na nagbunyag ng katotohanan tungkol sa pagkidnap kay Tony. Lumalabas na si Stain pala ang nasa likod ng lahat ng nangyari kay Tony. Nang kukopyahin na sana niya ang mahahalagang files, biglang pumasok si Stain, buti na lang kaagad natakpan ni Pepper ng magazine ang transmission device at umalis. Pero agad ding napagtanto ni Stain na pumasok si Pepper upang magnakaw ng impormasyon. Gusto niya itong pigilan ngunit nakipagkita na si Pepper sa SHIELD agent na si Philip Coulson, kaya napilitan siyang magtimpi. Nang mapagtanto niyang nabunyag na ang kanyang lihim, nagpa siya si Stain gumawa ng marahas na hakbang. Inambush niya si Tony, ginamit ang paralyzing device upang pahinain siya at sapilitang tinanggal ang arc reactor mula sa dibdib ni Tony. Kung wala ang reactor, mahihirapan sa paghinga si Tony. Nagbanta pa si Stain na papatayin si Pepper bago iniwan si Tony. Habang nahihirapan, naalala ni Tony ang lumang reactor na minsan niyang ipinatapon kay Pepper na nasa basement lab pa rin. Ang munting regalong iyon ang naging tanging pag-asa ni Tony para mabuhay. Ginamit ni Tony ang natitirang lakas upang abutin ang lumang reactor ngunit nabigo siya. Mabuti na lang dumating si Rhodey sa tamang oras upang tulungan siya at ipinahayag ang mahalagang balita. Papunta na sina Pepper at mga ahente ng SHIELD upang dakpin si Stain, pero ang problema ay taglay ni Stain ang upgraded na Mark I suit ni Tony. Napagtanto ni Tony na ang Mark I suit na iyon na kanyang binuo ay masyadong malakas.
Kung haharapin siya ni na Pepper at mga ahente ng SHIELD, tiyak na kamatayan ang kahahantungan nila. Kaya kailangan niyang kumilos agad. Sa sandaling iyon, nakakuha na si Stain ng access sa kapangyarihan ng mini arc reactor ni Tony at sabik na maranasan ang lakas ng tinawag niyang Ironmonger suit. Dumating na rin si na Pepper at mga ahente ng SHIELD upang harapin siya. Isang mabangis na labanan ang malapit ng maganap. Nagawang makatakas ni Pepper palabas ngunit laking gulat niya nang bumulusok mula sa lupa ang Ironmonger. Wala na siyang matakbuhan at nagawa na lamang niyang panoorin nang may matinding takot ang banta sa kanyang harapan. Nang tila nalalapit na ang kapahamakan, dumating bigla si Iron Man. Lalong naging delikado ang sitwasyon. Halos maubos na ang enerhiya ng lumang reactor ni Iron Man samantalang walang tigil ang mga pag-atake ni Ironmonger. Laking gulat ni Tony nang mapagtantong may propulsion system din ang kanyang kalaban. Hindi na lang siya ngayon ang may kakayahang lumipad. Ngunit bilang lumikha ng baluti, alam ni Tony ang mga kahinaan nito. Napagpasyahan niyang gamitin ang huling natitirang enerhiya upang itulak ang Mark III suit diretso paitaas sa kalangitan. Sumunod kaagad ang Ironmonger. Dahil sa mas malakas nitong kapangyarihan, nagawa ng Ironmonger na sunggaban si Iron Man, handang tapusin siya. Ngunit sa mismong sandaling iyon, biglang nawalan ng kuryente ang buong sistema nito na tuluyang nag-shutdown at nagsimulang bumagsak. Gayunpaman, hindi rin maganda ang kalagayan ni Iron Man. Dahil sa labis na konsumo ng enerhiya, hirap na hirap siyang panatilihin ang balanse. Nang tatanggalin na sana ni Tony ang kanyang suot upang magpahinga, biglang sumugod ang Ironmonger mula sa likuran. Inutusan ni Tony si Pepper na i-activate ang lahat ng switch ng arc reactor. Ang plano ni Tony ay i-overload ang malaking reactor ng kumpanya upang tuluyang wasakin ang Ironmonger. Upang bigyan si Pepper ng mas maraming oras, napagpasyahan ni Tony harapin si Stain upang ilihis ang atensyon nito. Ngunit ang Mark III suit na kapos na sa enerhiya ay hindi na kayang tumbasan ang Ironmonger. Matapos ang mabangis na sagupaan, bumagsak si Iron Man sa lupa. Sa pakiramdam na siya ang nagwagi, sinimulang hamakin ni Stain si Tony. Itinaas niya ang kanyang braso upang tapusin si Tony ngunit dahil sira na ang targeting system nito, wala ni isa mang bala ang tumama. Samantala, handa na si Pepper. Kailangan na lamang niyang makalayo si Tony bago niya ma-trigger ang reactor. Ngunit wala ng lakas si Tony upang makatakas. Just do it! Ang marahas na pagsabog ay nagpalipad kay Tony sa ere ngunit ito rin ang nagligtas sa kanyang buhay, habang si Stain naman ay hindi maganda ang kinahinatnan. Nakahandusay si Tony sa tabi, ngunit malinaw na siya ay buhay pa dahil sa mahinang liwanag ng arc reactor sa kanyang dibdib. Naghanda ang militar ng isang press conference para kay Tony, kasama ang maingat na inimbentong talumpati upang palabasin sa publiko na ang mga naganap kagabi ay isa lamang military exercise. Ngunit habang nakatayo si Tony sa harap ng mga mamamahayag, naalala niya ang pangakong kanyang binitiwan na ititigil na niya ang pagdevelop ng armas ng kanyang kumpanya. Kaya napagpasyahan niyang ibunyag na rin ang katotohanan, at binigkas ang ngayon isang iconic na linya. I am Iron Man. Sa huling eksena ng pelikula, dumating sa bahay ni Tony ang direktor ng SHIELD na si Nick Fury upang opisyal siyang anyayahang sumali sa Avengers Initiative. Ang desisyong ito ay hindi lamang nagbukas ng bagong kabanata sa buhay ni Tony, kundi nagsilbi ring hudyat ng pagsilang at paglawak ng Avengers.